po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat karinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Good evening po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good evening. Mga kapatid, ngayon po ay Miyerkules sa ikatlong linggo ng Adbyento at syempre, tayo po ay nasa ika-anim na araw na ng simbang gabi. Lahat ng naka-anim na gabi, pumalakpak ng malakas. Wow! Makikita nyo talaga yung ngiti nila, no? May kasamang yabang. Congratulations sa inyo. Doon sa mga katabi ninyong naka-anim, sabihin nyo nga po sa kanya, kaunti na lang. Ilang araw na lang? 3 na lang. Kaya galing-galingan nyo talaga. Pag kayo pumalya pa. Congratulations sa naka-anim, kaunti na lang. O sige,
Hanapin natin din sila. Nasaan ang mga may absent na isa? Taas ang kamay. Wow. Sabihin nga natin sa kanila ng malakas, okay lang yan. May next year pa naman. Mabubuo nyo rin yan. Mga kapatid, 5 araw na lang po, Pasko na. 5 araw na lang. Sana mga kapatid, sa pagkakataong ito, hindi lang tayo excited, hindi lang tayo nag-aabang sa mga makakain natin, sa mga makukuha natin, sa mga maiuuwi natin, sa mga matatanggap natin. Sana, kahit hindi masyadong mahal, kahit papaano, maisip mo ding makapagbigay. Ha? Sana wag ka lang nag-iisip na, ano kayang bibigay niya sa akin? Ano kayang makukuha ko? Ano kayang mauuwi ko sa party? Sana kahit papano, naiisip mo rin na makapagbigay. Bukas ho mga kapatid, gagawin natin ang Christmas party ng mga inaalagaan nating street dwellers sa ating feeding program na iThursday. Bibigyan natin sila ng Christmas party. Pero alam mo ninyo, may aaminin ako sa inyo. Una na po nila akong binigyan ng regalo. Noong nakaraang linggo, sabi ng gwardiya, Father Hans, may naghahanap po sa inyo sa labas. Ano po ito pinapakain natin pag Huwebes. Sabi ko, naku, next week pa ang party. Hindi po, hinahanap po kayo. Akala ko may hihingin ticket. Paglabas ko, malayo-layo pa siya. Sabi ko, halika na, hinahanap mo daw ako. May dala ho siya sa likod niya. Ano yan? Binigay niya paper bag. Father, Merry Christmas. Bigay ng nanay ko. Taga-Pampanga sila. Pero street dweller siya dito. Bigay po ng nanay ko, Father. Pasensya ka na, tas yumakap pa siya. Sabi ko, ano ka ba? Para sa'yo po yan, Father. Niyakap niya ako, mangiyak-niyak pa siya, pero nakangiti siya. Sabi niya, Father, may pangalan mo yan, sa'yo yan. Binasa ko, Father Ann. Sabi ko, ano ka ba? Ilang buwan na tayo magkasama, di mo pa rin ako kilala. Father Ann. Pero sabi ko, salamat. Sa totoo lang ho, yun ang unang Christmas gift kong natanggap. Mangiyak-ngiyak siya. Kaya alam niyo mga kapatid, ngayong Pasko, hindi man lahat makatanggap. Sana natuto tayo sa Kanya. Hindi man tayo lahat makatanggap. Maniwala ka. Lahat tayo pwedeng makapagbigay. Amen? Lahat ng magbibigay ngayong Pasko, nakatingin ng Poong Nazareno. Pumalakpak tayo ng mas malakas. Alam niyo mga kapatid, pang-anim na gabi na ito, pagkatapos ng ilang araw nating naririnig ang kwento ni Maria, kung paano siya binigyan ng Diyos ng pagpapala, kung paano si Maria binigyan ng Diyos ng malaking biyaya at karangalan. Ngayon naman, ang binigyan ng mabuting balita ay nagbigay ng mabuting balita. Walang dramatic intro. Walang grand entrance. Walang special venue. Isang masaya, isang tapat na pagbati ang ibinigay ng magpinsang Maria at Elizabeth sa isa't isa. Isang pagbati hindi ng mamahaling bagay, hindi ng makapangyarihang bagay. Alam niyo ang ibinigay nila sa isa't isa? Kagalakan, pag-asa na nagmumula sa puso nila. Pinagpala ka sa babaeng lahat
Maria. Yung bati ni Elizabeth, walang halong bola. Walang kasamang inggit. Para bang masaya ako para sa iyo. Kailan ka naging masaya para sa iba? Kailan at sino ang huling binati mo ng I am happy for you? Yung walang inggit, yung hindi bitter, yung walang halong bola. Sino nga ba ang huling taong bumati sa iyo, na nagpangiti sa iyo, na nagpalakas ng loob mo, na nagpakalma sa iyo? Sa lumalawak, sa bumibilis, na ikot ng mundo ng social media, kung saan marami kang nakikita, marami kang naririnig, marami kang nababasa. Minsan, ang bilis-bilis mong magpadala. Ang bilis mong magpa-apekto. Feeling mo lagi, lahat ng nababasa mo, lahat ng nakikita mo, feeling mo para sa'yo at tungkol sa'yo. Huwag yung laging feeling sikat. Araw-araw, marami silang masasabi sa'yo. Araw-araw, iba-iba ang babati sa'yo. Pero, hindi pwedeng lahat imamind mo. Ang intindihin mo, ang mas pansinin mo, ay mga taong kagaya ng magpinsang Maria at Elizabeth. Mga taong minsan lang o lagi mang bumabati sa iyo ay nagtuturo sa iyo na laging may paraan, laging may dahilan para piliin mo pa ring mabuhay. Mga pagbati ng mga simpleng tao, mga pagbati ng mga ordinaryong tao na magpapakalma sa iyo, na magpapaligaya sa iyo. Ngayong Pasko, balikan mo sila. Pasalamatan mo sila. Nung minsang, isang simbang gabi, may isang servant dito sa simbahan, nakita niya ako. Sabi niya, Father, binati niya ako. Good afternoon, Father. Sabi ko, good afternoon po. Father, tumataba ka. Sino matutuwa kagad nun? Sabi niya, Father, tumataba ka. Sabi ko, buti na lang may kasunod. Pero hindi ka tumatanda. Diba? Tumataba ka, pero hindi ka tumatanda. Sa pagkapatuloy na misa natin, araw-araw, marami tayong maririnig na pagbati. Pero sana araw-araw, huwag mong kalilimutan, kailangan mo ring bumati. Hindi lang sa mga taong gustong-gusto ka. Hindi lang sa mga taong tiwalang-tiwala sa iyo. Pero batiin mo lalo na ang mga taong kulang sa pagmamahal, sa pagtanggap, sa pagpapatawad. Minsan napadaan ako sa TAF. Ang ganda nung malaking nakasulat sa isang eskwelahan, be the gift. Ngayong Pasko, huwag ka lang maghintay. Huwag kang matakot ding magbigay.